Hi guys! Welcome. Welcome sa video na to. Kung ano man to. And siguro na-interest kayo, parang na-curious kayo, ano itong pinaggagawa nitong babaeng to? Bakit may ganito siyang video? Buhay. Buhay. So anyway, ayan. So, let me introduce myself sa inyo guys. Hi, I'm Sia. And I'm just an adult approaching mid-20s at hindi pa rin alam ang balak sa buhay. Struggling, bale. Hindi ko alam kung ano yung mga plano ko sa buhay, kung ano yung parang right path na tatahakin, kung ano yung dapat kong tahakin na daan for like my stability in life. Which leads us dito sa gagawin kong to. So, I just thought na parang gumawa tayo ng series, of this thing called Release the Unreleased. So, ayun. Let me explain what Release the Unreleased is. Kasi, eto yun. Ito na nga. So, kasi, etong Release the Unreleased, this is my way of parang ranting or like a journal, bale. It's for releasing kung ano may nasa utak natin. Kung ano yung mga parang thoughts natin, all the good and the bad in life. So, i-release mo yun sa isang journal. Kasi, one thing I noticed kapag may mga parang isipin ako is, kapag hindi ko siya ni-release or parang hinayaan ko lang na parang inisip-isip ko siya or parang hinayaan ko na nandito lang siya, hindi ko siya nilabas in any form. So, it gets stuck there. And then, para siyang nababaon, pumapatong-patong yung problema or yung mga parang negative thoughts. So, parang it gets worse kapag hindi mo siya nailabas agad or hindi mo siya dinispose agad. Kasi, I think of negative thoughts as like basura. So, pansinin nyo ganito guys ha. Ang negative thoughts is para siyang basura, diba? And then, yung utak natin is parang basurahan, ganon. Pansinin nyo isang trash can or isang basurahan. Pansinin nyo siya kapag hindi na-dispose ng ayos or na-segregate ng ayos yung mga basura. Hindi maayos tingnan, diba? Makalat. Tapos, unpleasant, sa senses, ganon. So, ganon din sa thoughts natin sa utak. Ganon din sa mga negative thoughts, anxiety natin. Pag hindi natin siya ni-release, kapag hindi natin siya inayos, like inorganize through, let's say, journaling, naiiwan siya, natatambak, pwede siya maka-apekto negatively sa katawan, pwede kang magkasakit, kasi, alam mo yung we have this bad vibes sa katawan mo, kasi lagi kang nasa-stress, lagi kang anxious, ganun. So, to handle like yung mga bad thoughts, kailangan mo mag-release, diba? Kahit nung katawan mismo natin, di ba nagre-release siya ng mga toxic waste, ganun. Kasi pag hindi natin ni-release, magkakasakit tayo. So, ganun din sa utak. So, yung brain natin, meron din siyang waste disposal, ganun. So, kailangan natin i-release yung waste para maging healthy tayo. So, kaya ako ginawa yung release the unreleased. That is my way of journaling. That is the reason kaya ginawa ko tong release the unreleased. And then naisip ko, why not gawin kong like video? Why not bumalik ako sa YouTube? By the way, kung may nakakilala sa akin na kamag-anak or dating kaklase or friend, hi. Hi, hello. Pero kung hindi nyo nakikilala, I had a YouTube channel back 2019, parang nagkaroon ng YouTube channel and simula na nag-college ako, hindi ko na natuloy-tuloy. So, it's been a while since nag-YouTube ako. Kung gusto yung bumalik doon, kung gusto yung pa na yung mga music, ha? Ano? Kung gusto yung i-check yung channel ko, it's down there. It's in the link. The link is in the description. Ano ba? Okay ka lang, Siya? I'm not okay. Anyway, so, ayan. So, kung gusto nyo balikan, kung gusto nyo puntahan yung dati kong channel,
by all means, go. You are welcome. Pero, bata pa ako nun. Wala pa akong alam sa buhay. I'm just starting college at that time. Kakagraduate ko lang ng senior high. So, syempre, iba na yung ngayon. Syempre naman. It's been like 5 years na. 5 years? 5 years pa? Hindi ko rin alam eh. Huwag na natin isipin. Huwag na natin isipin, okay? Okay, so, ayun. So, now, the reason kaya parang na-motivate akong gawin tong released to unreleased as like content, ganon, sa YouTube is siguro my way of releasing anxiety na rin kasi I'm currently struggling as an adult who's approaching her mid-20s kasi I'm currently 24 years old na. And napapansin ko lately is parang alam mo yung left behind ako. I'm so left out. Alam mo yung napapansin ko yung mga kaklase ko, mga dati kong kaklase from my previous school and from my university. Bakit sila may mga ganap na? Bakit ako wala pa rin? Bakit tambay pa rin ako? May mali bang ginagawa? may kasalanan ba ako? Meron ba akong ginawang pagkakamali which made the universe think na, hindi ito magsasucceed. Wag natin tong gawing successful na babae kasi mali yung ginawa niya nung bata siya, ganon. Ganon. Alam mo yung napapaisip ko ng ganon kasi, why am I so left behind? Alam mo yung nakapag-start na agad sila. Tapos ako, I'm still here. So, naisip ko to. Let me introduce this first episode. Yeah. The first episode is about struggling in adulting, ganon. Oh, by the way, wag yung pansinin tong phone ko kasi I have no microphone. So, yung dati kong phone, yun yung magiging microphone natin, ha. So, please bear with me. Tsaka yung setup, huwag yung pansinin yan. Tsaka guys, ganito yan. Kasi parang, alam mo yung, hindi to perfect podcast, kung ano man to. Kasi, ranting is not perfect. Hindi mo kailangan mag-set up. Ang pag-release ng thoughts, it doesn't have to be perfect. The fact na nirelease mo lang siya, that's enough. Okay na yun. Kung anong way man yung gusto mong manner, or kung ano man way, kung paano mo man gustong i-release yung parang thoughts mo, by all means, go ahead. Kumari ako, gusto ko ganitong way, ganon. Magkwento, parang share my experiences, or minsan mag-journal kapag hindi ko feel magkwento. The fact na na-release ko siya, and then nakakagaan sa loob, okay na yun. Nakakatulong na yun sa katawan ko, sa utak ko. And then I can be ready for the day, I can be motivated na-reset na ako bale. Kasi kapag hindi ko ginawa to, kapag hindi ako nag-journal, or hindi ako nag-release na lang, sige. Parang ang pangit nun, Hindi ako nag-release? Ano yun? Okay, so, pag hindi ako nag-journal, kasi journal yung usual kong parang way of releasing yung mga parang negativity, bale. Lahat ng overthinking, ganon. So, kapag hindi ko ginawa yung journaling, I'm unmotivated. Wala akong gana. Like, super tamad ako. Tapos, ito pa, nababalot pa ako ng bad vibes, ng bad aura, ganon. So, kailangan kong gawin. Pag na-release ko na siya, parang napapansin ko, gumagaan yung pakaramdam ko. And then, I would just rest, ganon. Siguro, parang maghahanap ako ng motivation to like continue sa trabaho ko, ganon. And then, later on, okay na. Nakagalaw na ako, nakagawa na ako ng mga gusto kong gawing hobbies, ganon. So, ayan. Kwento ko nga lang pala. Yun nga, I'm struggling, diba, with like, job hunting. Wait lang. Kasi I started nung November last year, 2024. So, December, January, February, March. So, I'm 4 months in job hunting and still, like, meron akong mga assessments na nagawa. Kaso kulang. Hindi siya nakakalusot. I had one interview. And actually, sige, i-expose ko na sarili ko, ha.
Kasi, so far, in 4 months na nag-job hunt ako, I am currently in like 53 applications, ganun. 53 applications na yung nagawa ko. Baka sabihin niyo sa akin, bakit 53 lang? Kulang! Oh my gosh, Sia, bakit 53 lang yung ginagawang applications? In 4 months, it should be 100, it should be 200, ganun. Parang, mali yung ginagawa mo. Wait lang, hear me out. Hear me out, guys. Kasi ganito yan. For context, so, electronics engineering yung natapos ko. And, I don't know, pero ang hirap maghanap ng parang engineering na parang related sa ELEX, ganon. So, napapansin ko talaga is most, if not some, most is nasa IT. So, parang, syempre, interested din naman ako sa IT, like programming, ganon, software development. Interested ako sa ganon. So, parang naisip ko, yun yung parang, isa yun sa mga pag-a-applyin ko. So, most of the, that parang job openings na na-applyan ko is related sa IT, ganon. So, siguro, I would, kung 53 lahat, na-expose ko na sarili ko, ha? So, 53 lahat, I would say, siguro, mga 15 ay related sa ELEX talaga, and then the rest of the, yung majority is puro IT related. Ayun, so, bale, out of 53, meron na akong nakalusot sa isang interview. Yung naka-interview na ako, isa. Pero hindi umabot sa final. And then, nakatatlo na akong assessment. Actually, right now, may naantay akong assessment. Bale, ginawa ko na assessment. Nag-aantay lang ako ng result, ganun. So, bale, 3 na sila ngayong assessment. Tapos, meron mga nag-reach out. Siguro, I would say, siguro 3 na sila na hindi ko pinansin kasi I noticed later on na scam, or kung hindi man scam, may bad reviews, or kung hindi man bad reviews, I don't trust them, yung company mismo, kasi it's either hindi ko mahanap yung website, or kung may website man, hindi siya trustworthy or hindi siya reliable. Kasi ganito yung ginagawa ko kapag kwento ko lang, guys. Kapag nag-job hunt kasi ako, edi nag-a-apply ako. Mina-apply ako. And then, nag-reach out sa akin yung company. I-check ko yung company website, yung socials nila, and even dun sa kasi I'm applying currently through JobStreet. So, pag sa JobStreet, kasi sa JobStreet, meron yung parang about company, yung parang information about the company, ganon. So, not all the time, pero usually kapag walang about the company, hindi ko, parang iisipin ko, medyo sus. Or what I would like to call suspy. Suspicious, ganon. So, medyo suspy. So, edi punta ako sa website. The next thing I would check is website nila. Tapos mapapansin ko, ang daming website, I don't know kung kanino yung kanila, or minsan din, walang website nila. Tapos i-check ko din minsan, or madalas, i-check ko din yung location nila. Pag walang location, ay, scam to. Hindi yan totoo. Tapos, ayun. So, siguro siguro at least 3 na company, ganun yung napansin ko. And kung meron man na parang website, sila. Kung meron man silang website or like Facebook, pupunta ako sa parang reviews. Kapag, isa din to na parang kapag may nakita ako sa Reddit ng company na yon, most of the time, if not all the time, makikita ko na kapag nasa Reddit yung company na yun at pinag-uusapan siya, bad. Red flag. Kasi, ang pag-uusapan nun is, huwag kayong pumasok sa company na to. Kasi, ito yung bad experience ko, gano'n. So, yun yung ginagawa ko currently. And, ayan na nga, So, gano'n yung way ko. Tapos, you might notice, you would notice, bakit 53, gano'n, or parang, bakit unti? So, ganito I would, in my defense, kapag mag-a-apply ako, it's somewhere na sufficient yung skills ko.
Kasi pag hindi sufficient yung skills ko, hindi ako nag-a-apply. So, parang kunwari, let's say, sinabi na at least 1 year or 2 years experience sa isang work, ganon. Hindi ko na siya na-applyan kasi I'm inexperienced. Parang, I don't know if it's a red flag kasi may mga nagsasabi na parang nag-a-apply sila kahit super kulang yung skills nila or super kulang yung qualifications nila. Ako kasi parang for a reason, may hinahanap sila na experience na sa gantong field, 2 years na. There's a reason why. Kasi, may yung level of knowledge nila, makatulong dun sa parang project na gagawin ng company, ganon. So, parang ako, if alam ko naman na kulang ako, then why would I apply, diba? Tsaka alam mo yung pabor na rin yun sa recruiters kasi parang pansinin nyo, if alam mo yung recruiters, they have to deal with a lot of resumes, diba? Ang dami nilang i-review na resumes. Dadagdag pa akong walang kaalam-alam. Wala akong experience in fresh grad. Tambay. Wala akong alam-alam. So, why would I apply, diba? So, ang i-apply ko lang is would state na welcome ang fresh grad. Tsaka yung hindi masyadong kailangan ng maraming skills, ganon. Or like, hindi sila specific, din sa parang skills sa kailangan nila. Yun yung mga ina-applyan ko. And kulang kasi hindi lahat nung madatnan ko is a-applyan ko. Parang selective ako kasi nga ayoko mag-apply. Like, alam mo yung apply lang, gano'n. Kasi nakita ko lang, gano'n. Tinitingnan ko talaga yung parang qualifications, kung okay ba sa akin, kung okay ba ako, or masyadong kulang. Gano'n. So, kaya 53 lang siya. And, ayun naman, nakakakuha naman ng assessments, kaso, kinukulang. I don't know lang about today, yung, not today, yung parang current na assessment ang ginawa ko. So, fingers crossed. I hope na it works out. So, ayan. Tapos parang, iba 4 months na. You might ask, kailan ka ba graduate? I graduated in 2023, October. Tapos parang, wait lang. So, nag-October ka. Graduate ka ng October 2023. Nag-start ka mag-apply November 2024. So, ang ginawa mo nung buong taon? So, nung buong taon, nung after kong graduate, I reviewed for board exams. For an ECE graduate, 2. There's a technician and then there's the engineer. So, tinake ko pareho, nag-review ako for the whole, actually, ang initial plan is 6 months, diba? Kasi, ang board exam months ng technician at engineer is April and October. So, ang bala ko lang, ang nasa isip ko lang is hanggang April lang magre-review. Hindi pumasa doon sa engineer. Hindi pumasa. Kinulang. No, kinulang. Alam mo, gigigil ako. Visit. Hayop. Ay, okay. So, alam mo yung konting push na lang. Pwede na sana may kondi. Or parang may konting push na lang. Pasada na ako. Pasang awa. Okay na ako doon. Hindi. Ayaw ni universe na pumasa ako. Pero you know what? Even though na parang nakakasama ng loob kasi hindi ako pumasa, diba? Parang isipin ko, you know what? It's a good thing na rin kasi, okay, let's say may license ako. Engineer na ako. May trabaho ka ba? Sure ka ba na mapapractice mo yung pagiging engineer mo? Hindi, diba? So, parang okay na rin na hindi ako nakapasa kasi how the heck would I practice my profession, ganon? Wala din. Tapos, alam mo yung gastos pa. Kasi, meron kang fees, yung annual fees dun sa parang membership dun sa parang organization nyo or tsaka yung pag-renew mo ng license. Ang dami mong iisipin. So, parang right now na parang after all the heartbreak, kasi hindi ako pumasa twice ng engineering. Parang, you know what? Okay na. Okay na rin na hindi ako pumasa. Parang sinasabi ni university, teka lang. Saglit lang. Nagmamadali ka eh. Hindi ka pa nga ready, tapos magte-take ka na ng exam. Ano yun? So, parang yun yung naisip ko.
Yung technician naman, alam mo ba? Alam mo ba ngayon, iniisip ko, parang dapat hindi mo nung nag-board exam, naghanap na sana ako agad ng trabaho. Kasi, hindi ko rin mapapractice. And also, pansin ko lang din, hindi hanap ang license sa isang electronics engineering graduate. Kasi hindi naman kailangan. Unlike dun sa ibang course, like nursing, architecture, kailangan ng license. Kailangan pasado ka. So, ang dami rin na nag-take ng board exam, paso naman yung license nila. Hindi rin nagagamit yung license. Nasayang lang yung pera sa take ng board exam, sa pag-o-taking, gano'n. Sayang lang. So, medyo nag-regret ako kasi nag-take agad ako ng board exam. Pero, for technician. Pero, okay na rin. Parang nag-heal na rin ako from the heartbreak or the loss of a license. Hindi ako nakapasa dun sa engineering. Okay lang. Parang, siguro it can wait. I'm not saying no. I'm not closing the door on that thing, ganon. Pero not now. Wag muna ngayon. Siguro may tamang panahon. Kasi ayoko rin naman mag-let go. Parang i-assume ko agad na hindi ito para sa akin. Parang, wag na. Wag na ako mag-take, ganon. Hindi naman. Parang, malay mo, parang nga sa akin to. Just not now. Parang, antay mo muna yung right time. Ganon. So, yeah. That's my status right now. So, I'm currently struggling sa paghahanap ng trabaho. And parang kina-question ko na rin yung tinake kong bachelor's degree. But anyway, part of healing then is like forgiving yourself for not thinking of a better option or a better decision, bale. Kasi parang madali sa atin, isipin natin na parang, bakit ko to tinake? Sana ito yung tinake ko. Katulad ko. Di ba parang iniisip ko, bakit easy yung tinake ko? Parang, anong alam ko? Parang, magaling ba ako? Parang hindi na ako magaling dito. Parang sana if it would have been nicer or parang mas maganda sana na nag-take ako ng psychology. Or malay mo, com-sci, ganun, com-eng. Pero, wala eh. That's life. Wala eh. Ang nag-decide ng buhay mo at that time is an 18-year-old girl. Ang nag-decide ng kapalaran ni Sia ay si 18-year-old Pat. So, parang andaling, parang andaling ako na si Sia. Andaling sisihin si Pat na parang, Pat, bakit mo dinicide to? Bakit mo ginawa to? Bakit mo inisip to? Ano ka ba? Akla ka! Parang, anong gagawin? Ano bang alam ni Pat? Ano bang alam ng 18-year-old ko? Wala, diba? Ang naisip lang niya is, interesting tong ECE. So, ito-take ko to. And most of us, ganun na nangyayari. Hindi natin alam yung future ba din. Kung ano yung magiging result after we graduate. Walang nakakaalam. So, let's forgive ourselves. Huwag tayong wag nating sisihin yung sarili natin. Wag tayong parang manghinayang mali. Kasi, ayan na yan eh. Nandito na tayo. We can't go back. Hindi tayo pwedeng time travel. Hindi ako pwedeng bumalik sa 2019 and then parang sabihin ko, Pat, wait! Wag kang mag-easy eh. Ganon. Hindi na pwede yun. So, we have to live with this life na we have na right now. And, parang let's be kind na lang sa isa't isa. Especially sa sarili natin. Ayun, so, yan ang tinuturuan ko sa sarili. Yan ang tinuturo, yan ang tinuturo ko sa sarili ko. Na, just be kind to myself every day. Ganon. Kasi, ayun. Hindi na alam sabihin. Okay, ayun. So, I would say, yung January ko is super bigat. Well, not really super bigat. Pero actually, siya yung
medyo mabigat-bigat kesa yung mga months of Feb and March, ganon. Kasi, alam mo yung, na-anxious na ako kasi parang alam mo yung mga klase ko, 1 year na silang may trabaho, ang dami na nilang ganap, tas ako wala pa din. Nakaka-pressure bale, na parang, ano ba yan? Ang syunga ko naman. Ang bobo ko naman, sorry. Ang bobo ko naman. Pero hindi, parang makapaisip ka na, hindi ba ako deserving ng success? Kasi bakit sila nakaangat agad? Bakit nandito na sila? Ako nandito pa din. May ginagawa bang mali? And ang hirap na parang magre-reflect ka sa sarili mo everyday. Alam mo yung i-remind ka ni universe na parang, hoy, yung mga kakilala mo, manager na. yung mga kaklase mo dati, 5 digits na. Ay, 5 digits, yun naman talaga eh. Alam mo yung mga kaklase mo, 6 digits na yung trabaho. Ano ka ba? Siya, okay ka lang. Alam mo yung mga dati mo kaklase, mga kabatch mo, 6 digits na yung sweldo. Tapos ikaw, wala. Wala lang. Ano, pabigat. Pabigat dito sa bahay. Anyway, so, edi nga, January, it's a heavy month for me. So, at that time, well, syempre, ayun, so, entering 2025, parang nag-isip ako ng, ano kaya yung magiging goal ko for this year? Ano yung parang, while we're not, well, syempre, I would like na may trabaho ako this year. Syempre naman. Alam nga naman, paabuti ko pa na 2026. Aba! Hoy! Adi, ang naisip ko is, for this year, ang magiging parang priority ko is to explore, to discover myself, kung ano man yung mga kaya kong skills, kung ano yung mga hidden talents ko, bale. Or kung may talents man ako, i-enhance ko. I'll make them better, I'll hone them, ganon. So, yun yung goal ko for 2025. Kasi nga, hindi pa tayo sure if we'll have a stable job. Hindi pa natin alam kung matatanggap tayo sa isang company na deserve natin, tsaka deserve tayo, ganun. How I'm dealing with like adulting right now is getting to know myself. Parang kikilalan ko sarili ko, what am I capable of? Ano yung mga kaya ko? And then, parang dinidiscover ko din paano maging madiskarte. Kasi syempre, ang hirap naman na ang alam ko lang is mag-job hunt, ganun. Eh, what if meron pang ibang diskarte na pwede sa akin? Like, maybe ito, YouTube, balay nyo. Or like, TikTok, I'm not sure. Pero yun nga, ang daming pwedeng diskarte, pwedeng itry. Hindi ka pwedeng mag-stick ka lang sa isa, or like sa job hunt lang, ganun. Hindi ka pwedeng 9 to 5 lang aasahan mo, ganun. Pwede naman. Kung, if you feel na it resonates with you, kung maganda for you, kung hindi ka naman na-drain, kung maganda naman ang sweldo mo, you are financially stable, mentally stable, ganun. May sarili-sarili tayong parang thoughts about that. If you prefer 9 to 5, or you prefer na mag-business, or you prefer maging influencer, ganun. May sarili-sarili tayong decision about that. So, ako naman, parang I'm open sa lahat. Katulad nito, YouTube, ganun. Malay nyo, diba? Hindi natin sure. I just wanna try, ganun. Kasi, yun din ang, like I said, for this year, gusto kong itry lahat ng kaya kong gawin. Lahat ng hobbies, itatry ko. I'll start, ganun. And then, we'll see kung saan ako mag-excel, kung ano yung magiging parang tool for success, ganun. So ngayon, ang daily routine ko is maghanap ng trabaho and do hobbies. Like, ang maging main hobby ko right now is, syempre, makakatulong din kasi if ever magkatrabaho ako is programming. Since interested din naman ako sa programming, gusto ko rin siya kasi. So, isa yun sa mga main hobbies na ginagawa ko. Or like,
the priority bale. And then the rest is like music, crochet. That is me struggling sa life. Yeah, that is me struggling sa life. Alam mo yun, natitrigger ako whenever may magkukwento na, uy, si ganito, may anak na, kinasal na sila, may trabaho na siya sa abroad. Nakaka-trigger honestly na parang to remind me na you're unsuccessful ngayon. I mean, sinasabi naman nila na buhay ay di karera. Pero alam mo, when you're in this stage na hindi ka you're stuck, ganun. Parang ang hirap sabihin na, ang hirap mag-agree dun sa sinasabi ng buhay ay di karera. It's easy to say, it's easy to agree kung isa ka dun sa mga naka-ano ka, yung nakagalaw, yung naka-forward na bale. Edi kayo na. edi okay. Edi kayo nang pinagpala. Hindi naman ako inggit. Okay na talaga. Sino may sabi nagtatampo ako? I'm completely fine. Okay lang ako. Kayo naman. Okay, anyway. So, ayun. Parang yun nga, i-remind ko lang sarili ko every day na you have your own timeline. And even sa inyo, parang sorry i-remind sa inyo na if like you're struggling, like me right now, kung ano man yung edad nyo ngayon, and parang napapansin nyo, parang iwan na iwan kayo, ganun. You're not. Ang hirap din i-remind yung sarili ko na hindi ako iwan. Pero, kasi I'm reminded as well by the universe na you have your own time. Kasi meron din naman kasing mga tao, let's say, hindi sila nag-start here, or parang hindi sila nag-start sila in a different environment kumpara din sa environment nila ngayong nasa peak sila. Siguro parang katulad ko, ang napapaisip ako na dapat ko bang hindi ko tinake to. Kasi parang kung nag-take ako ng ibang course, siguro successful na ako ngayon, or parang nakaangat na ako, or nakaarangkada na ako, ganun. Pero hindi mo rin kasi alam kung ano yung plano ni universe. Maybe there's a reason why you took this course, or why you stop na mag-aral, kasi ito pala yung mangyayari. Kasi kung hindi ka siguro nag-stop, kung nagpatuloy-tuloy ka mag-aral, baka hindi ito mangyari. Yung reason para maging successful ka. So, ang hirap sabihin kasi nandito ka pa dun sa parang hard part, yung hindi ka pa nakaka-reach ng peak mo. Ganun. Ang hirap sabihin. Pero, alam mo, one day, para ma-realize mo na lang, wala lang pala yun. Alam mo yun, parang, okay lang pala na hindi ako nagpaka-stress, ganun. Ba't pa ako nagpaka-stress? Ito naman pala mangyayari. Kasi nga, hindi natin alam right now. Kaya, parang we should learn how to be forgiving sa sarili natin na parang, alam mo yung, kasi, ang hirap. Pero, ayun, laban lang. Kasi ang dami ko rin nakikita ang mga katulad ko, like, sa social media. And, alam nyo, currently, kasi, ayoko rin matrigger kasi na parang, eto nga, I'm still stuck in this situation. Kaya ako nag-stop na rin ako ng social media. Well, not really all social media, pero Facebook. So, kung mapapansin ng mga kamag-anak ko na wala ako sa Facebook, hindi ako nagpo-post madalas, or if magpo-post ako like, I don't know, once a year, or like siguro every 3 months magpo-post ako, like my day, ganun. Kung mapapansin niyo yun, that's because ayoko na mag-sokmed, especially Facebook. Instagram, matagal na ako nag-stop. Facebook, nag-stop ako last year. Kasi nga, alam mo yung nung October, nung second take ko, hindi parang pumasa. That's the time na nag-stop na ako mag-Facebook kasi parang mareremind na naman ako, yung mga klase ko pumasa, ako hindi. So, ayun, nag-stop na ako sa Facebook. And, I'm not sure, babalik naman ako, pero not right now. Kasi,
it could trigger something in me. Parang it's a parang bad vibe yung makukuha ko. And all I want is a good vibe. So, parang iniwasan ko siya. So, ang mga SOCMED, actually, Twitter, I mean, minsan, no? Kasi mostly naman sa Twitter. Pero ngayon, toxic na rin kasi, kaya iniiwasan ko na rin. So, anong ginagawa mo? Like I said, hobbies. Na high vibe, high vibrational hobbies, ganon. Yung something that I would feel good doing, ganon. Like, reading books. Like, alam mo yung mga parang self-help books, ganon. Or even yung mag-crochet. The fact namin na nagagawa akong damit out of crocheting, that makes me happy. So, ayun, ginagawa ko yun. Yun yung nasikaso ko. And also, yung programming na sinasabi ko, yung, alam mo yun, na-excite din ako kasi what if may magawa akong like, application or website. Alam mo yung magiging happy ka kasi nagawa ko to. You'll be proud of it, diba? So, siguro yun yung parang motivation ko. Which is what I learned din sa isa din sa mga binabasa kong libro. Yung anticipation, yung anticipating na may magagawa kang product out of this hobby, nakaka-excite, diba? Motivate kang gumawa nung habit na yun. So, yun. Ang maging motivation natin is yung end result. Yun. So, ayun, laban lang tayo, guys. We can do this. Fighting. Laban. To end this, alam mo, kasi honestly, kanina, medyo wala ako sa mood. Kaninang, before mag-start nito. Wala talaga ako sa mood. And then, ginawa ko to. Nag-rant lang ako sa inyo, or kung wala man, di, okay. Kung wala man nanonood nito, at least na-release ko. Diba? Kung may manonood man nito, I just wanna say, thank you. Thank you. Kailangan ko. Kailangan ko na may manonood sa akin. Kasi nababaliw na ako. Nababaliw na ako, guys. Ayoko na. Umayak. Ayoko na. Anyway, nababaliw na ako. Nababaliw na ako, guys. Ayoko na po in this world. Anyway, yun. So, this is a daily reminder. Parang, to just love yourself. The only thing we need is love from ourselves. Hindi tayo pwedeng umasa sa iba. Tayo yung dapat na maging source. We have to fill our own cup. Huwag tayong aasa sa kanila. Manghihingi ka ng tubig. Wala nang, yung hihingan mo walang tubig. Di paano ka makakainom? Ano ka ba? Ano ka ba? Diba? So, kailangan, you have your own source of happiness. You have your own source of motivation. Huwag kang mag-expect sa kanila kasi may sarili na silang problema. Ganun. May sarili na silang cup na sinasalinan. So, kailangan may sarili ka din. And that is the true definition of happiness, loving yourself, contentment. Ayun. So, parang ngayon, right now, I'm just learning how to be content sa kung ano meron ako. Kasi ang daling tingnan kung ano yung pagkukulang. Pero yung parang kung ano yung meron ka, madalas nalilimutan natin. So, ayun, just a reminder na let's learn to be grateful. Kasi that's what makes you alive up to this point, what makes you healthy up to this point, what makes you surviving at this point, ganon. So, we have to be thankful. We have to be grateful. I have to be grateful na nakapagtapos ako, nakakain ako, buhay pa rin ako, nakakahinga pa rin ako, I'm living comfortably, ganun. Yan. Okay, so, pero yun na. So, di ba nag-rant ako? Alam mo yung gumaan na yung pakaramdam ko. Kanina na wala ako sa mood, I feel so down. Well, not really so down, pero medyo na, nagkaroon ng
negative thinking, slightly anxious ka nun. Tapos ginawa ko to. Nag-rant lang ako. Alam mo yung gumaan yung pakiramdam ko. Somehow. Well, it's not really like yung, ang pagjo-journal or parang pagra-rant is, it's not like yung bigla ka magiging good mood or parang gagana agad yung pakiramdam mo. Hindi kasi ganun yun. Pero, it helps. Gagaan yung pakiramdam. Which is why I love doing journaling. I love like ranting. Like, kahit dito man lang sa phone ko, dito sa voice record, sa voice memo, ganun. Mapag-rant man lang ako. It actually makes me happy. Drives me to make it a habit. Ganon. So, ayun. So, it's a reminder for you all. For y'all. Ayun, mag-release. To release all the negative things para meron tayong space in our body, in our minds for the positive things. I-release natin yung bad vibes para merong space in us, may space within us for the good vibes. Kasi alam nga namang puro bad vibes ka. Punong-puno, walang space. Paano magkakaroon ng good vibes? Kailangan mag-release ka din para merong pumasok na something better than kung ano man yung release natin, di ba? So, ayun. Ayoko na. Ayun lang, guys. So, ayun. For final, just a reminder, a daily reminder na mag-journal, be grateful, forgive yourself for like every little mistake na you have. Kasi when you make a mistake, you learn, diba? So, at least you learn, at least you strive to be better. I'm proud of you. Yes. Ayun, so, ayun lang. If you ever have negative thoughts, if you ever feel the need to reset, to like motivate yourself, or like a reason to stand up, or to continue living, ganon, to continue surviving, kasi minsan parang isipin natin ayaw na natin, diba? Mag-journal lang kayo. It helps. Mag-release lang tayo ng mga bad vibes and mapapansin na natin ang gaan pala sa pakiramdam. So, yan. Kaya natin yan, guys. Fighting. We can do this. Ayun lang. That's all for this video. Thank you kasi nandito kayo. Thank you kasi nanonood kayo. I am so grateful kung meron mang manonood. Pero yeah, I'm so grateful lang na I'm here. So, ayun. Thank you, guys. Bye.